Hi people of the Philippines and people of the world. Hit the button below and you will be subscribing to the Boy Abunda Talk channel on YouTube. Let's keep talking. Kaibigan, tuloy ang usap. Len, maraming salamat. Maraming salamat, Boy. Mas maraming salamat sa pagkakataong ito, sa pag-uusap na ito, maraming salamat. Kanina, nag-uumpisan tayo mag-usap tungkol sa mga kabataan. Sabi mo, mas maganda sana kung mas maraming bata ang nagkaka-interes pumasok sa public service. Yes. Saan ka nang gagaling? At meron ka pang sinabi, hindi katulad ko. Yes. Natutuwa ako every time I hear mga youth natin, kabataan natin na nagkaka-interes, no, na kung paano sila makatulong sa ating bayan. Kasi kailangan natin. Kailangan natin ng mga tao, mga kabataang ganun yung pananaw na kaya nila at may kakayahan sila na maging isang parte ng isang magandang bayan, magandang bukas. You were a reluctant politician when you started at 23. Nung ikay nag-number 1 councilor sa Binyan, the first time you ran. And I said you turned out to be one of the best 10 most outstanding young men among many other awards. Nahirapan ka, but how did you become who you are today? Because of the love and siguro yung trust ng mga tao, no? Yun na yung nagpabuo sa akin at nagbigay ng kalakasan, confidence for me to continue this path. Ika'y nagsimula bilang konsehal, 2 terms, isang term vice mayor, 3 terms mayor. You're now in your 3rd term as member of the House of... Nag-research ka, Tito Boy, As member of the House of Congress. Diretsang tanong, gaano kalaking pagbabago ng buhay ng Binyanense dahil ikaw ang namuno? Noong bago ako naging mayor, konsehal ako, ginawa namin yung batas about scholarship ng Binyan. Alam mo, iba-ibang style ng administrasyon. So at that time, iba yung mayor namin, medyo okay sa kanya yung scholarship, pero bilang, I remember 50 scholars lang a year yung gusto niyang sponsor. Kasi nakita ko na edukasyon, yung sure way ko na pag nadagdagan tayo ng mga edukadong mamamayan, ay angat ang buhay at kabuhayan ng bawat Binyanense. So doon ako muna nag-focus. That's why you created the scholar yes, ng scholar Binyan. ng Binyan. Okay. Nung ako yung naging mayor, sa unang taon pa lang, ginawa namin up to like 2,000 scholars ang mabigyan, mga galing sa indigent families. Naniniwala ko na yun yung naging strength ng aking governance, ng administration ko, nung time na ako yung naging mayor. For me, ano na yon, malaking achievement yon at malaking bagay na pwede nating ipagmalaki. So at that time, ang mga ni-report ko noon ay yung Health Assistance Program for the Indigents. Yun yung parang PhilHealth card, pero ng local. And then yung nagkaroon kami ng Polytechnic University of the Philippines campus sa Binyan. So yun yung ilan sa mga programs na nagawa namin sa 100 araw. Nagawa namin yun dahil yung PUP, MOA lang yun eh. MOA with the PUP and the city. I remember there was one graduation that I attended sa isang barangay na dati agri barangay yon. Tapos, parang may isang bata na tinanong na, anong gusto mo? Anong pangarap mo? Nung sagot niya, wala. Kulang ba siya? Hindi ba matalino tong batang to? Yun ang naisip ko. Baka sabihin, ganito ba yung education system ng Binyan? Kasi sabi daw ng magulang niya, wala silang karapatang mangarap kasi mahirap. So parang doon, parang isip ko, pangarap na lang, di ba? Meron pa pala talagang ganun. Na pangarap na lang, pinagkait pa ng magulang. Libre na nga eh, pinagkait pa, di ba? So, doon talaga yung sabi ko, ayoko sa politika pero parang, sige na nga, tuloy ko na to. In your career,
as a public servant, was there a moment when you were made to feel by anyone that you were not enough? Sa start pa lang, Tito Boy. Yeah. Meron ka rin kaaway, Len? May umaaway sa akin, pero kung hindi ako nakikipag-away, wala akong pakailam. Politika to eh, di ba? Oo. I mean, that's attached, that's Yes, ancillary yes. to politics. Yeah, So hindi ka talaga, kahit dati, you don't engage? No. Kahit dati, unang takbo ko pa lang, syempre, bata. So, parang sinasabi na, wala naman yan, alonte lang yan, yun lang yung dala niya. Nung vice mayor ako, kalaban ko kasi abogado, so sinabi parang, hindi naman abogado, ako yung mas dahil ako abogado, ako daw, tourism graduate. Ikatlo, nung mayor ako, babae. So, wala pang nagiging mayor na babae sa Biñan. So, syempre, talagang menos na menos ako noon. Bukod sa bata, babae pa. So, maraming pagkakataon na menos ako. Pero, pasalamat lang ako siguro dahil sa yung itinanim na ugali. Values ng magulang ko sa akin. But how did you win them? It must not have been easy. And nothing comes easy in politics. You and I, Len, know na hindi lahat ito ibinibigay kaagad. Ang swerte ko lang kasi may minana ako na magandang ginawa ng magulang ko, especially my father, kasi siya yung nasa public service. Dahil sa magandang ginawa, magandang pangalan ng aking ama, ay medyo yun yung naipasa sa akin. Kaya yung tiwala din at pagmamahal ng mga taga-Biñan, parang hindi sila nahirapan na magtiwala sa akin dahil sa ginawa ng aking ama. I was not molded by the mayor, my father. Can you explain that? I was molded by my father. Yes. O kasi nga, pinakita niya sa amin kung paano maging ama. Yung pagiging ama niya rin sa bayan, ganun din siya sa amin. So, naniniwala ako na naging Len ako hindi dahil nakita ko dahil yung tatay ko mayor, ganyan. But dahil meron akong ama na pinakita sa amin kung ano yung pakikipagkapwa-tao. Pinakita sa amin kung ano yung kahalagahan ng pamilya. Pinakita sa amin na kung paano trumato ng kapwa. Pinakita sa amin kung paano yung totoong pagmamahal, ang pagmamahal na may pagpapatawad. 2010, which I think will remain one of your most important legacies. Something happened to Biñan. Yeah, the cityhood of Biñan. Are you proud of that? Very proud. Malaki kasi yung sinashare ng Biñan sa province. Ayaw niya kami payagan maging lungsod kasi mawawalan ng share yung mga maliliit. Sabi niya, dahil siya yung nanay ng buong probinsya, so parang kailangan niyang ipagtanggol yung mga ibang anak niya na mawawalan. Pero at that time, sabi ko naman, kay Gov, nanay din ako ng Biñan. So, kailangan ko rin, ipaglaban din naman ang karapatan ng aking mga anak. And you will always be remembered as the first mayor of the city. Yeah, first lady mayor as a municipality and first as a city. And I think you were also the youngest councilor. Yeah, I was 23, I was 23. Yeah, right. When you look back again, I mean in retrospect, Len, ano pa yung mga defining achievements ng iyong pagiging public servant? Ayoko maging cliche, pero yung mabago ko yung pananaw ng mga kababayan ko at magtiwala sila sa leaders. Yung naiangat ko kahit papano ang antas ng buhay at kabuhayan nila. You have changed that attitude. Yes, and nagtiwala sila sa pamahalaan kasi natuto silang tumulong and nagkaroon sila ng kumpiyansa sa sarili na pwede pala silang maging bahagi ng isang kaunlaran ng isang bayan. Ito yung napag-usapan na isulat na at alam ito ng publiko that you did a great job during the pandemic. Yung bilis, ika nga, and I think you were recognized, yung response noong COVID-19. Do you feel you were appreciated by the Biñanense for the job that you did during the pandemic? That's a testament na na-appreciate nila kami, natuwa sila, at lalo silang nagtiwala sa amin. Kaya gusto pa nila kami. This is another quote that you have. Leadership is not about power. If it is not about power, what is leadership about? Ako kasi naniniwala sa leadership
like transformational leadership. Reverse ang tawag ko. Hindi ako mag-impose, hindi ako magdidirect. Ako yung tao na I would listen, I will ask, ano ba yung pangangailangan? And hindi ako takot, hindi ako ma-insecure na magtanong sa iba kung anong mas dapat kong gawin. Kasi naniniwala ako na, especially in public service, mas magiging effective ako kung malaman ko kung saan sila nagkagaling, kung ano yung nasa isip nila, kung saan nila gustong pumunta, anong mga pangarap nila, yun yung dapat ang leader. Are you conscious about it? Are you conscious about continuity, for example? Are you conscious about transference of knowledge, expertise, love, dedication to the generation na susunod? Nung ako ay pumasok sa public service, ang dream ko, ang goal ko ay hindi sila maging dependent sa akin. Hindi sila maging dependent sa gobyerno. Matuto silang mag-decide para sa sarili nila. Ma-empower ko sila. Bakit mahal mo ang sambayanan? Bakit mahal mo ang taong bayan? Bakit mahal mo ang Binanense? What is it that you get from loving, from serving the people of Binyan? Normal sa amin ng tumulong. Normal sa amin ng makipagkapwa-tao. So parang hindi ko pinili. Mahalin sila, napagsilbihan sila. You're very strong. When are you weak? When it's all about family. Pag pamilya na yung kinakalaban mo or pamilya na inaargabyado mo. Pag pamilya. There was never a point in your life and career, tired, frustrated, na nagsabi kang, I'm walking away. Ayoko. Ay, madaming beses. Madami. Madami. Siguro nga kasi... What makes you come back? At bakit? Go ahead. Napapabalik ako dahil siguro ito yung gusto ng Diyos para sa akin. Kasi kung ako lang ang masusunod, tagal na ako nag-give up. Give up in politics, but not in public service. Hindi ko kasi kaya ng nakikipagplastikan. Hindi ko kaya yung sinasaksakan na okay pa sa'yo. Ganun daw dapat eh. Pag sa politics, you have to be like that. Sinasaksakan na, okay lang, smile ka. Loko ka na, okay ka pa din. Parang hindi ko kaya. Hindi ko yata kaya yon. Yun naman yung pagkakaiba ko sa father ko. Siya kasi very forgiving. Madali. Parang sa kanya, ganyan talaga sa politika, anak. Ganyan talaga. But ako, hindi pwede. Dapat pag mali, mali. Pag tama, tama. At 50, what is your state of mind? Content. Wow. Wow. You are a mother, you're a wife, you're a daughter, you're a public servant, you're a K-pop fan. Who is Len Alonte first? A daughter. Daughter. A daughter. Now, that means a lot to us. That gives away a lot. Kung sino ka, di ba? Anak. I would have the same answer if you ask me. I will always be the child of my mother. And we won't be here. We won't be who we are if not for our parents. Sabi ko nga, diba? even in death, sa nanay ko, she's gone, ang pamantayan ko, ang basehan ko sa mga desisyon ko, kung ano pa rin ang iisipin ng nanay. Totoo yan. So, I diba, totally understand that. Like, sabi ko nga, hindi ako magiging mabuting ina kung hindi ko yun nakuha sa nanay ko. Hindi ako magiging mabuting public servant kung hindi ko yun nakita sa tatay ko. Kanina, I just raised the name of Steve because napaka-importante niya sa equation ng pamilya, di ba? Yes. Wala bang pagkakataon na you're also lucky that your husband is a dedicated husband? Yes. Diba? Totoo yan. Blessed talaga ako sa Totoo kanya. yun. So, yung mga times na hindi ako pwede, like, siya yung parang, pag wala ako, siya yung homemaker. Okay. And, ang swerte ko, kasi he's so secured with himself, na hindi niya nararamdaman yung nababawasan ng pagkalalaki ko kung ako muna yung mag-iintindi sa mga bata. Are you as secure as he is? As a woman, as a wife? As a wife, yes. Dumaan ka ba sa pagkakataon na I wasn't there? And Nico, Belle, I am sorry because I'm serving this country.
Maraming beses. Maraming beses. Pero yung mga important school events naman, I make it the point na nandun ako. Pero at the end of the day, hindi lang naman yun yung importante sa kanila. So I guess I remember si Nico, sabi niya, "Oh mama, I remember 10 p.m. na daw siya kumain kasi was waiting for me." Pero hindi pa rin ako dumating ng 10. So parang ako iniisip ko, palaging nagsasorry ako, but alam mo, palagi nilang ina-assure ako na, "No mama, it's okay, we understand." Pero dumarating din ako sa point, like yung bunso ko naman, si Isabel would always ask for papa's help. So sabi ko, "Bel, if mama's around, you can ask for my help naman." But she'll say, "Mama, kasi baka you're tired." So naiintindihan naman nila. And a large part of that, Glenn, we can only pray. Yes. We can only pray because it's not about intention, but hoping that one day makikita nila yung buong konteksto ng iyong buhay. But you're right, not just you, but a lot of public servants. Hindi nga dito sa Pilipinas. I've been reading a lot of materials on how public servants would say, "I'd like to be there when she made her first step." But we can only pray. We can only pray that one day they will understand that what you did for them and you did for the country. Yeah. Di ba? I hope so. Yeah, pero yun I yung pray. ang hirap, no? Ang hirap ng balance na yun. Totoo. I'm still blessed kasi nire-reassure naman nila ako every now and then. As young as my daughter is 14. So siya. Yung si 19, pag minsan dinadramahan ko na din. Kaya na niya. Hindi ko alam kung nasanay ba siya o kaya na niya. Pero sana wag silang masanay na walang nanay. Hahanapin mo rin kasi yan eh. Baka mamaya, sa kulang ng time na nabibigay ko, baka mamaya kailangan lang nila ng kausap. Kailangan lang nila ng nanay na makakausap o tatapik sa kanila, yayakap sa kanila. That's true. Do you have indulgences? What are you crazy about? Because you're very fashionable. Siguro, alam mo, kaya ako naging ganyan dahil din yan sa tatay ko. Kasi si Papa, naalala ko nung bata ako, pagka nasa, kami, like croissants, ganyan. Pipili ako, fickle-minded ako eh. So kung pipiliin kong kulay ng sapatos, dilaw o pula, sasabihin ng tatay ko, ni Papa, kunin mo pareho. So bata pa lang ako, parang, di na tuloy ako, pag gusto ko tuloy, sige, kunin ko na lang. Ganyan. Kasi, sinasabi niya, yung mga hindi daw niya naranasan, nung kabataan niya, yun yung gusto niyang maranasan ng mga anak niya. If you were to write your epitaph, how would that go? A woman for others. I like that. Let's do fast talks. Sunrise, sunset. Sunrise. Black, white. White. Favorite color. Red. Sneakers, heels. Heels. Sinigang, adobo. Sinigang. Goto, ginatan. Goto. Superpower na gusto mong meron ka? Ang mag-disappear. Chinese garter o patintero? Chinese garter. Wet or dry? In whatever context. I know, yeah. Inisip ko nga eh. Huwag ka mag-alala, hindi green yung ngayon. Hindi ako green. Dry. Moreno, mestizo. Mestizo. Mataba, payat. Payat. Health, wealth. Kel. Paris, Philippines. Philippines. Ay, hindi. Sige, magpa-photo ako, Paris. Reading, traveling. Traveling. Yakap, halik. Yakap. Saan ang kilikili? Sa kilikili. Abs, biceps. Abs. Sino ang unang nanganganak? Siya. Siya. Yes or no? Does size matter? Huwag mong sasagutin. Ibubulong mo lang. Maraming salamat. Thank you, Tito Boy. Kung magalit-bagan si Steve. Maraming salamat. God bless you. God bless Mabuhay you too. Thank you, Tito Boy. Thank you. Salamat. Hi, people of the Philippines and people of the world. Hit the button below and you will be subscribing to the Boy Abunda Talk channel on YouTube. Let's keep talking. Kaibigan, tuloy ang usap.